Okay, andito na naman tayo. Okay, sa aking mga estudyante, hindi pa to yung ating topic. Iba pa to. So, ang topic natin ngayon ay... Happiness and contentment. Ayan, happiness and contentment. Ano yung tanong? Do you believe this? Na you can be happy And contented. at the same time? Kasi yun yung yung speak and listen at the same time Yun yun Ano ba ibig sabihin? Yung Plato in me. Sabi kasi ni Plato, wala daw, ang tawag na, walang debate kung i-clear mo yung definition. Ano ba ibig sabihin ng happiness? Ano ibig sabihin ng contentment sa atin? Ikaw, Elaine, ano ang happiness para sa'yo? O ano ang contentment? May mas mataas ba doon? Or pareho lang ba sila? Parehas lang. Parehas lang, happy and For me, contented. Siguro. Kasi hindi ka naman magiging happy kung hindi ka content. Or pwede ba maging happy and not contented? I think so, sir. Sige nga. Paano? Halimbawa, magkaroon ka ng maraming pera, it will make you happy. Pero, yung kung ang usapan ay contentment. Kasi I don't think magiging contento ka once na you have more. Sobra. Kasi you'll keep looking for more, asking for more. Okay. As you get more. So, ang ibig sabihin pa niyan ng contentment yung tipong, there will come a point in time na dapat kontento ka na. May gauge ba yun? No? Parang kayo, iba-ibang tao. Iba-iba no? Sure. Tingin mo. Yes. Parang iba-ibang tao, iba-iba yung kasayo. Parang may ako dati pinost na ganyan Naglalakad ka, nakatingin ka sa nakagbabike. Sana may bike ako. Pag nagbabike ka, nakatingin ka sa nagmamotor. Sana lang may motor ako. sana may sasakyan ako. Sana mas maganda sa sasakyan ko. Sana naka-helicopter ako. Parang pataas ng pataas yung ng tao Mantala nung araw, nagko-commute ka lang naman. Diba? Parang depende talaga sa So, yun yung sinasabi mo, Tin, na parang paano ka magiging although philosophy. Sa philosophy kasi, pag sinabi mong happiness, parang, parang ultimate Sa kanya, pag sinabi mong happiness, ito yung, parang all men desire to be happy. Yung happy niya sa kanya is talagang happiness. Parang, hindi yung, siguro yung sinasabi mong happiness na, parang joy. Parang ganun. Joyfulness. Na pwedeng sandali lang. Parang gano'n. Pero naiintindihan ko in fact, talagang hindi ko maalis talagang pupunta ako sa Buddhism. Yung contentment kasi, Buddhism yan hindi ka naghahangad ng more than, gano'n. More than what is enough. But what is enough? Ngayon, what is enough, diba? Depende sa mga tao kasi kung ano yung enough para sa'yo Pero ako, alam mo, isa sa mga main kong temptation, hindi naman temptation, kundi parang on the other hand, kasi di ba pag Buddhism parang kung ano yung meron ka, yun na yun. Parang ganun, dapat maging So much so na meron naman ako isang kaibigan na, ko rin yun mga palaki ni George, sabi niya sa akin. Di sabihin pag ganyan, hindi ka na magsa-strive. Di ba parang namang, paano hindi ka na magsa-strive? Kasi kung ano yung meron ka, yun lang yun. So, paano masusustain ang economy kung ang mga tao ay magsa-stop na mag-desire. Diba? It's what the economy, what keeps the economy going, parang improving. Kasi pag hindi ka na nag-desire, kung ano yung meron kayo na yun, nagtatrabaho, normal lang. Parang lahat kayo, parang yun yung utopian idea ng mga communism, for example. The purest sense of communism, diba? Parang to each according to his need lang, hindi wants. From each according to their parang yung kanyang pwedeng gawin, mga ganun. Kaya nga parang lumalabas yung the only true communism, yung first years ng Christianity, na lahat nagtatrabaho, tapos dadali mo sa isang bibili tayo ng pagkain for everybody. Ganun Pero ang hirap na wala kang desire
Lalo na sa ngayon, o paano kung biglang may magkasakit sa family, parang gano'n. Siyempre, kailangan mag-ipon ka rin ng something. Pero yun nga, when is enough, enough. Diba? Lalo na sa mga sobrang yayaman. O, di ba? Yung mga narinig mo sa balita, mga bilyon-bilyon na kinikita sa PPE. Ganyan. Paano yun? How do you know it's enough? Para si Rabelli, sabi kahit na daw hindi na siya magtrabaho hanggang sa ika-third generation na eh. May pera pa rin eh. When is enough, enough? Merong ganyan na. In fact, isa sa mga unang libro kong nabasa, yung Ecclesiastes. Although hindi lahat ata ng Bible meron man eh. I mean, Catholic versions lang. Ecclesiastes parang the wisdom. Hindi siya wisdom of Solomon eh, parang iba pa eh. Pero yun na natin unang-unang ko na nabasa from cover to cover. Doon yung remember the Lord when you are young. Yun yung sa chapter 12 na yun. There's a time for everything. All time is for everything under heaven. Ang time to yun, doon yun. Ang isa doon na sinabi niya is, yun nga, pag daw, with great knowledge comes great power, di ba? Pero sa kanya is, pag daw marami kang alam, mas marami kang alalahanin. Oo, mas marami kang alalahanin. Kasi parang, siguro nga, yung matalino. Kasi ang maganda pa nga yun, yung nakuha kong Bible na yung Tagalog. Eh, siyempre, bata pa ako, mga 11 years old na bata ako, nagbasa ako na. So parang, mabuti pa daw yung worker na parating mo sa bahay, pagdating ng end of the day, tulog na lang siya. Samantalang daw yung mga mayayaman, hindi sila makatulog maigi. Isipin niya, paano baka looban yung aking mga, lalo ng time na yun, no? Looban yung paano kung, parang marami ka kasing ari-arian. So in a way, ayan na naman yung Buddhism para sabihin. The more attachment kasi you have of things, the more sad you become. Kasi hindi mo naman siya makahawakan lahat eh. So eventually, magkakasuffering ka dahil eventually, mawawala to. Eh kung ano mo, kaunti lang. Parang si Francis of Assisi, isang cup lang sa isang bowl lang. Tapos nakalatag lang siya sa baba. Tutulog. That's it. Diba? Wala siyang hawak. So, hindi siya nagiging, diba? Parang lady, ano nga ba sa kanya? Lady poverty. Yan ang kanyang ideals, lady poverty. Pero parang ang hirap naman gawin yun. Lalo sa mundong ginagalawan natin ngayon. Bumagal nga na yung laptop mo, gusto mo nang bumili ng bago eh. Kapag nga, umangat na ng konti yung Oppo. Wow, samantalang iba ka pa namang phone. Parang gusto mo na namang bumili ng bago. Diba? Mahirap ngayong mahirap yung ideal yung ginagawa ng mga mystics before. Ganun na sir, tinanong ko si Eileen kung ano pipiliin niya. If happiness or contentment. Ikaw, sir. Happiness or contentment? Yes, isa lang. With yung definition natin kanina, yung the same definition. Or you can assign your own siguro. Doesn't matter. Contentment. Kasi, yun nga eh, ang pagkakaintindi ko nga ng happiness is yung dinefine ng mga philosophers dati na talaga as in. Kung titignan mo kasi yun, parang ang happiness lang is God lang eh. The supreme goodness which is equivocated, parang gano'n eh, analogous to happiness. Pero kung yung joyfulness and contentment, parang mas okay pang contentment. No? I mean, kung earthly happiness, kasi yung totoong happiness na sinasabi na ideal na ganyan, parang wala naman dito sa mundo nun eh. Kasi contentment means parang rising up in the morning or whatever. And then, kung napanood nyo ba yung Meet Joe Black? Hindi ba? Panamarin nyo yun, ganda nun. Basta si Brad Pitt yung doon eh. Tapos, ang si Anthony Hopkins. Anthony Hopkins sa tandaan na. Sabi niya, happiness daw is when you wake up in the morning. Kasi magbe-birthday siya ng, hindi ko alam kung 80 years old na siya or sabi, tandaan na siya. And then you tell yourself, parang wala na akong hahanapin pa. Parang I live my life to the fullest. Lahat nagawa mo na, di ba? Wala kang ipatunayan ba, wala na struggle.
I think yun yung sinasabing contentment na parang makarating ka sa point na hindi ka na kailangan mag-struggle or something. Wala ka na dapat ipatunayan or something. Wala ka nang gustong ilagay pa sa bucket list or something. Kung nakapunta ka sa puntong yun. Di ba? Contentment. Pero, ayan naman yung pero yun. Pero happiness kasi, if you will look at mga mga existential issue, Heidegger becoming, happiness is never a finish line Parang it's a process of becoming happy. So, parang Buddhist na rin in a way na parang kung ano yung meron sa'yo, parang continually happy ka at the present moment, whatever it gives you. It makes you exciting. It makes you excited. Parang, alam mo yun, parang it's para sa akin maganda yung tanong na yun parang it's a toss up between, parang nadudun ka sa isang farmland na ando dun lahat ng mga kaibigan mo na close mo, na kwentuhan mo, tapos peaceful, wala kang kaaway, lahat parang okay. Yun yung happiness as an endpoint parang heaven type of happiness. Parang utopian idea doesn't happen. I mean, it's not real in this world. Maybe there is in the other world, but maybe not here. Except yung kabila naman, in contrast, yung happiness na sinasabi ng mga existentialists, the happiness of becoming. Yung tipong parang ka nagdadrive naman. And then you get to discover parang, di ba, yung the joy of life, proceeding. Pagkaliwa ko dito, may iba na naman ako makikita. Parang gano'n. Parang hindi ka nagiging static, hindi ka napupunta sa isang lugar na parang masaya ka na dahil kontento ka dahil wala ka nang gustong i-desire. Ito, kung yung nakikita mo, accepting, parang more of accepting rather than desiring. Parang, yun, mapasok pa rin si absurdism Pero parang ganun, the struggle is appreciated as well. Hindi yung endpoint ang tinitingnan mo na parang magiging masaya ako dahil ganito. Kasi yung parang, naging masaya kasi 80 years old na siya, retired na siya, napag-successful niya yung company niya, na naman kailangan hilingin pa. So, tapos na yung kanyang struggle. Yun ba ang happiness, or is it, the everyday life na nakikita mo, you get to meet people, and hindi ka man, kumbaga, like tayo, ang audience natin hindi naman napakadami. We're just 3 of us here, diba? So, but in a way, it enriches you in every way. Paglabas mo, hindi ka na the same person as you were before. Kasi meron kang natutunan, may na-insight kang bago. So, para sa akin, para sa akin talaga, kasi ako, mahilig talaga ako makipag-usap with people Although, I like them 90 seconds lang. But, yeah. I like to speak with people kasi mas marami kang insights na narinig, from them, etc. When kukwento sila about their life, na-realize, ganun nga pala. And then when you share it with another person, parang the more ka na multiply yung knowledge mo about that. Which could not happen pag happy ka lang in one corner and then, happy means, contented in a way na ikaw lang mag-isa or something. Parang gano'n. Hindi ko alam kung gets mo yung sagot ko. Pero parang kung madi-differentiate mo yung dalawa, and yung definition natin ng happiness is like a static thing, like that in the heaven when you view God and, in all His splendor. Is that happiness? Or happiness is, pigising ka sa umaga, and then magtitil ka ng ng farm products mo, whatever. And then you get to talk to your friends. Diba? Parang may struggle pa din in a way, pag-gising sa mga, pag-ligo, ganyan. But, it's like, yung peace of heaven. May dating sinulad na ganyan na peace. Na parang, ang title niya parang, Who is in your heaven? Parang, di ko alam kung na-share ko sa in teen. Parang, how would you define heaven? Parang nakuha ko to kay... Sino nga yung 5 people in Meet Heaven? Parang si Mitch Albom. Mitch Albom. So parang ganun yung idea niya na... and then I started
parang scribbling down my, what would be my heaven, my kind of heaven. My kind of heaven kasi gising ka ng maaga, and then you can greet the sun, on your breathing, ganyan. And about your nature, ganyan. Mag-isa ka lang. And then parang is the same, alam mo yung tipong kasi maligo ka ganyan, whatever. And then pagdating mo 8 to 9, may klase ka. Kasi mo about history. And then you're the same, your students will be gathered again in one class. And then you talk to them. And then sila talk, listen to you, and then sometimes they interact with you. And then, you meet meet my lola, yung mga namatay na father, ganyan, whatever. Talk to them, ganyan. Yung mga dati mga kasama na nakakakwentuhan mo, ganyan. And then, turn up 11 o'clock, ganito na nang gagawin mo. 12, matutulog ka pa rin ng 1 to 2, ganyan. Then 2 o'clock, 3 o'clock, manonood ka ng whatever. Or meet with other people, ganyan. Walk to the river bank or whatever. Yung parang ganun, then sa gabi matutulog ka ng gitara-gitara, matutulog ka. Something like that. Kaya nga dati, doon tanong na yan, sabi niya, Andrea, parang may pinag-usapan kami about dyan sa the heaven and all that. And then tinanong ko siya parang, ikaw, how about you? Who is in your heaven? Yan. Sabi niya, bata pa siya nung time na yun, 9 years old. So, siyempre, 9-year-old, parang daddy's girl niya. You are in my heaven. In a way, parang lungkot naman kasi ng people, ng heaven mo na tipong you, and then you look at the saints, and then pray all day. For me, di ba? Doon ko fini-favor ang mga existentialist, sila Heidegger. Sa tipong being and becoming But I think it's more of becoming. Yung tipong meron ka pa rin struggle. Okay? But it's a beautiful struggle. Hindi yung struggle na ganito na may mag-i-email sa'yo na sasabihin gano'n. Hindi gano'n. Ikaw, Elaine, ano ang sasabi mo? Ikaw ba? Yes, yun po. Ano ba sagot niya dati? Ay, hindi pa pala sinasagot yun. Sinagot ko na. Ano ba? Happiness or contentment. For me, it's ano yan, sir? Sa akin, feeling ko napaka-hopeful, no? Gusto mo, parang pagsasama, parang mini-wish natin na magkasama yung happiness and contentment. Gusto natin silang mag-jive together, Kaya yung feeling ko, the end of the day, parang pag tinanong mo ang lahat ng tao, whether mayaman o hirap, bata o matanda, all walks of life, parang ang gusto naman ng tao ngayon is happiness, Parang contentment is a kind of, parang it's a choice. Yung contentment parang tipong magkakontento ka lang kasi yun yung meron ka. Pero ang dinidesire mo isa, parang ganun yung differentiation. Parang kung dinidesire mo, parang hinahope natin, sige, makontento tayo for the things that we have. Okay. But at the end of the day, di ba, ang isang tao na nabuhay ng sabihin na natin na 70 years, ang hoping pa rin yun, pag the end of the day, gusto kong maging happy. Maging happy o maging contento. Maging masaya. Pero, we can be, parang feeling ko ang contentment choice siya Pwede mo siyang piliin na maging contento ka sa buhay. Pero you can still be happy for the things na Feeling ko yun yung parang, if bibili ako sa dalawa, given na chance, hindi ko sila pwedeng pagsamahin. It was just happiness. Kasi nga Ito kasi konsepto ng yung happiness. Definition mo, iba din Which is, pwede din naman yun. Pero ang internal and external factor, happiness, pwede ka na maging masaya, internally and externally. Parang, pwede naman tayo maging masaya kahit saan gusto. Pero, diba, yung feeling ko kasi sir, yung contentment, papasok siya sa papasok siya sa kahit anong age bracket mo siya gusto maramdaman. Pwede kang maging kontento. Kasi diba, pag sinabing kontento ka, ibig sabihin, I'm done with this life na anytime I can go na. Parang diba po? Oo nga parang ganun naisip ko din Parang I can go na, yung contented na, parang yung susunod dito is a kind of grace from God na.
parang hindi ko na-deserve pero binibigay niya parang it's a kind of ganun na po siya sa akin. So yun po, if I'm given a chance, I will be happy. I want to be happy. Oo. Yeah. Alam mo sa existentialism, walang right or wrong eh. Kung ano yung definition mo, yun. Di ba? Hindi kung saan mo siya perspective, hindi mo kasi pwedeng ako natutunan ko, sir, hindi mo pwedeng yung version mo, yung perspective mo, paano mo siya nakikita. Tama yan. It's another way of Iba talaga eh. Parang it's another way of a learning process for us. Ito, ganito ko siya nakikita. Ito, dito ko siya nakikita. Eh di, kung saan tayo pwedeng magtagpo. Like na sinabi niyo, we have different But perspectives. come to the point na Hanapin mo yung similar. saan yung similarity kaysa yung differences. Kasi yung differences natin, kasi nakakapagod hanapin kung anong difference. Maraming differences. So. But the thing is, let's strive for the similar things rather than po yun. Tama. Causing something po. In fact, dati may sinunod nga ako about yung kaya nagkakaroon nga ng debate sa philosophy and all that. Kasi ngayon nga, yung isa is hindi nga dinidefine maigi yung terms. And then, pangalawa, yung tendency ng tao na mag-summary. Yung isa-summarize ka na kagad kung ano ba. Yung katulad sinasabi mo, okay, ganito pala. Hindi ko pala papakinggan lahat ng sinasabi mo. Diba? So, parang it appears na sa kaunting salita mo, ina-assume nila na alam na nila yung sinasabi mo from beginning to end. Hindi naman eh. Diba? Sometimes yung words mo will not explain everything that you want to say. Diba? Minsan, diba yung gusto mong sabihin? Iba yung gusto mong sabihin, iba yung nasasabi mo. Kasi nga, napaka-weak ng words. Diba? Kailangan ipa-experience mo lang talaga siya. Diba? So, anyway. Ikaw, Tin. Ganda na sinabi mo, sir. Bakit? Wala lang na sometimes words doesn't convey what you're Correct. And kasi sometimes yung understanding ng isang tao is different from your understanding. Tama. And how you see things. Right. And siguro, sir, that's dangerous in a way na we thought we understand. Right. But sa totoo lang, akala lang pala natin. Yun lang. Kasi yun yung convenience sa tao. Yeah. Oo. Napaka niyan eh. Parang ngayon dati, ang mga philosophy dati. Pag sinabing, Aristotelian yan. O, ibig sabihin, talaga lahat ng sinasabi ni Aristotle, sinasabi totoo. Parang as if, inano ka na eh, sinamarize ka na, natutun ka lahat, samantalang hindi naman kayo pare-pareho. Diba? Kaya parang ikaw, naka-branded ka na. Para sa akin, laziness yun eh. It's laziness. Lazy na i-brand ka ng gano'n na hindi niya pinakinggan lahat eh. Diba? So, it's a convenient thing. Like, you understand and accept things. Ay, parang feeling ko, is it kasi yung inconvenience ng mga tao? But gusto nila mabilis nilang masummarize ang tao eh. In 1 or 2 sentences, that's it. Ikaw nga mismo sa sarili mo eh. Pwede ka magbago ng sarili, diba? Mahilig ka sa noodle, mami ang konti, hindi naman, di ba? Parang, mahilig sa noodle, di ba? Parang gano'n sasabihin mo. Hindi mo naman talaga nakita yung buong ano niya. Di ba? Parang hindi mo nakita yung kanyang buong pagkatao. So, yung lahat ng perspective magkakaiba. Tsaka sir, yung sinasabi din na parang, if, di ba, kung may gusto kong sabihin pero hindi mo siya, alam mo yun, hindi mo gusto, ano ba? Kung hindi gusto mong sabihin, pero hindi yung sinasabi. Diba? Maaari, oo. Minsan kasi na parang siya eh. Kung ano yung mas akma sa sitwasyon. Kung ano yung mas pleasant sa ears ng ibang tao. So minsan kasi parang it's a two-way sir eh. Kung paano mo tinitignan yung bagay na yun eh. Kung paano mo siya naiintindihan. So, hindi mo naman obligasyon kung ganito ko siya sinabi. So, kung ganito ko siya sinabi, it's your way na paano mo siya naiintindihan. Paano perspective mo dyan? Paano mo siya gagawin? Parang dito, parang may mga time na kapag nagsasalita nga guys, sinasabi mo kayo, minsan yung sinasabi natin, sa atin wala lang. Pero yung pinagsabihan natin, halos mamatay na dun sa sinabi natin. Oo. Kasi nga yung perspective. Yung perspective. Saka minsan yung timing din. Yun pa. Mamaya yung pinanggalingan niya, di ba? May isip pala siyang ganito. Iba, tapos, tama yun. hindi ba nga sabi niya, powerful ang tao.
Oo. Whatever kung ano man yung sabihin natin, it will manifest. Kaya dapat talaga tayo no? Hindi mo naman masasabi na mag-ingat ka kasi minsan wala ka namang gustong, Intention. di ba, wala ka namang gustong sabihin na masama pero yun yung dating sa kabila. So, yun mahirap. Kaya nga, you have to kaya nga, di ba kung may argument siya, you have to keep pa rin. Choose your inner peace pa din. Then despite sa mga nagsasabi o ano yung pinaganabanggit niya. Ano yung bibilihin mo? Ay, yung inner happiness mo pa rin. Inner peace that you have. Oo, saka dapat ka pa rin, you remain, ayoko sabing impersonal pero parang ganun. Yung hindi mo masyadong siseryosohin lahat ng sinasabi ng mga tao. Kasi minsan hindi mo alam na kaya lang pala niya sinabi yun dahil meron siya palang, alam mo yun, meron lang time talaga na ganun, sasalita siya ng ganun, tapos lilipas na ulit. Tapos yun na yung pinagbasihan mo. Naglayas ka na sa bahay, iniwan mo na yung magulang mo, ganyan. Tapos ang nangyayari, ilang taon na kayo hindi nag-uusap. Dahil lang dun. Tapos minsan pag tinanong ka, ba't ba kayo nag-away ng tatay mo? Hindi ko na malaman, hindi ko na maalala. Parang gano'n, just because of one lousy day. Yeah. Dead ba? Yun. Ikaw din. Iba team. Ano sa tingin ba team? Tama yun, sir. Happiness and contentment. Actually, yung mga sinapaano sa akin, mga estudyante about yung kanilang, pero iba na to, ibang topic na to. Yung about, tama na yun na yung ating That's it!